Amen. Praise the Lord. Nakakakaba. Kahit wala kami iinti, dahil sa kaba mo, iinti ka talaga. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So far, natututo ba tayo? Amen. Praise the Lord. So, amen. So, lumalalim ang ating pag-aaral. Pag may humility, after, may humility na ba tayo? Kasi ang pag-aaral po natin is about serve. Kung may humility po tayo, gagamitin po natin yan sa pag-serve. Amen? So, praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa iyong pagpapala, sa biyaya na pinagkaloob mo po sa amin para kami po, Lord, ay magpatuloy na mag-aral sa salita mo at kami po, Lord, ay lumalim na maglingkod sa iyong pangalan in the almighty name of Jesus, that we just declare na sa lahat na salita na mapapakinggan po namin, ito po ay may katating sa aming puso at we declare na kung ano man ang trabaho ng kaaway, hindi po niya ito nanakawin, but it will stay into our heart and we will use it for in our daily life to glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. At ito nga po ang first class po natin as Shepherd class dito sa KKMI Israel Chapter. Amen? So, ang aking nga po na naibigay po sa akin is develop a voluntary heart to serve the Lord. Amen? Dito matatagpuan sa John 12:26. Sabi niya, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. With me, and my Father will honor anyone who serves me. Amen? Praise the Lord. At dalawa ito, and have a good heart attitude in serving God. Makikita ito dito sa Philippians 2 verse 2. They make my joy complete by being like mine, having the same love, being one in spirit and of one mind. Amen? So, praise the Lord. So, ganun din ang pagtuturo po natin how, why, and what. Praise the Lord. So, paano po natin i-develop ang ating puso na voluntary to serve the Lord. Amen? So that we can follow Him voluntary, hindi po tayo napipilitan, hindi po tayo tinutulak, but kusa po tayo magsuserve sa Panginoon. So, ang sinulot ko po dito is number 1, know whom you serve. Kailangan kilalanin po natin kung sino ang pagsisilbihan po natin. Amen? May background na alam po about sa Kanya. Amen? Kasi tayo po yung magpa-function. Di po ba? So, parang kagaya ng pagkahanap po natin ng trabaho, di ba? Kailangan alamin po natin kung ano ang status ng ating employer. So, may background po tayo na alam po natin. Di ba? Nung nag-abroad pa tayo dito is may background, may visa na binigay sa atin para makilala yung employer po natin. Marami po tayong volunteer na ginagawa doon na kahit oras mo, pamilya mo, dami mong sinasacrifice, pero may kapalit yun. Malaki ang sahod. Di po ba? But what about in God's ministry? Sabi, whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am. Amen? So, mapapahuyo na lang po tayo dito kung hindi po natin kilala ang nagsasabi po dito. So, si Jesus Christ ang nagsasabi dito na kung sino ang gustong magsilbi, mag-serve po sa akin, He must follow me. Amen? Kaya kung hindi po natin kilala si Jesus Christ, mapapasino ba
tayo talaga dito. So lahat po ba alam na si Jesus Christ as our Lord and Savior? Lahat po ba nakatanggap na si Jesus Christ is Lord in our life? He is our Savior? Kasi para po sa atin ito lahat. Hindi po natin mauunawaan ito kung hindi po natin kilala si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin at bilang siya ay Diyos sa ating buhay. So, kailangan malalim yung pagkakilala po natin sa Kanya that He is our Lord, He is our Savior, He is the Alpha and Omega, He is the Creator of heaven and earth. Ano pa ba? He is the healer, protector. Dapat marami kang alam about kay Jesus Christ so that you have to serve Him with humility. Amen? Para voluntary yung pagsiserve mo po sa Kanya. Dahil pinagmalaki ka na niya. Matagal na niyang pinagmalaki ka na niya. Matagal na niyang pinagsilbihan ang buhay mo. Na kahit hindi ka karapat-dapat. Pero dahil sa Kanyang pagmamahal, dahil sa Kanyang biyaya, minahal ka pa rin niya. Kahit hindi ka karapat-dapat. Di mo ba? So, ngayon, dahil alam mo na siya na ang Lord mo, siya ay Panginoon mo sa iyong buhay, kaya mo na rin ipagmalaki na my Lord is Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Kaya-kaya mo na yun. Amen? So, kilala din mo si Jesus Christ as our Lord. Amen? So, number 2, know your why. Why you need to know Jesus Christ? It is because He loves you. Amen? Do you feel that Jesus loves you? Amen. Amen. He loves you. He died for you. He rose for you. He lived for you. Amen? So, na-realize mo lahat ng ito na napakahalaga pala ang Panginoon sa iyong buhay. Lahat na hindi mo kayang gawin ay ginawa ng Panginoon ito dahil sa iyo, dahil sa Kanyang pagmamahal. Amen? Kaya magsilbi po tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. He loves you bago ka pa magmahal. Amen? Sabi doon sa 1 John 4:19, we love because God first loved us. Amen? So, naglilingkod po tayo sa Panginoon dahil minahal niya tayo and kaya kailangan i-emphasize din po natin yung pagmamahal po natin sa Panginoon kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sa Mark 10:45, sabi niya, for every the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Amen? So, nasabi din ni Brother Bob kanina na gaya ng politician, na yung sinasabi niya na maglilingkod ako sa iyo, pero siya naman parang pinaglingkuran. Amen? So, always remember na Jesus served us already. So, dahil sa ating pagmamahal din, ay paglingkuran po natin siya with love and yung pusa na paglilingkod po sa Kanya. Amen? Hindi po yung, amen, praise the Lord. Hindi tayo yung pinaglilingkuran, kundi we will practice to serve willingly. Amen? So number 3, Romans 10:9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So alam mo na si Jesus Christ is Lord. Yun yung sinasabi ko kanina na you believe in Him that He is your Lord into your life because He saved you. Amen? Alam mo yun dahil ang Panginoon talaga, ang nagligtas po sa atin, ang nagbigay ng buhay po natin, ang nagbigay ng pag-asa po natin, kaya po tayo ay naglilingkod sa Kanya. Okay? So number 4, mabilis lang po ako. Amen? Natakot ako sa time out. Amen? So 2
2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? So, nai-embrace po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon na hindi na po tayo nabubuhay doon sa dating pamumuhay. But we are now in Christ, so we live in Christ. Na kung ano yung natutunan mo about Jesus Christ, you must follow. Diba? Yung sinabi doon sa John 12:26 kanina na, if whoever wants to serve me, must follow me. So, yung binigay ng Panginoon sa atin is yung bagong buhay. So, that's why we must follow Jesus Christ. And the Abba Father will honor us. Amen? Okay, so mabilis talaga. So, number 3, number 3, kung bakit po tayo maging called voluntary is we know what is the mission. Ano ba ang mission? Ano ba yung mission ng Panginoon? Amen? Alam natin, ang Panginoon, lahat ang kanyang kagustuhan ay lahat po tayo ay maligtas. Amen? So, doon tayo sa Great Commission na Matthew 28:19 verse 20. Sabi niya, basahin po natin, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen? So, alam po natin ito. Kaya, each and everyone who received Jesus Christ as our Lord and Savior must go to make disciple to all nations. Amen? This is a command from God. Amen? So, verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Tinuturuan pa tayo, tapos He will be with us. Amen? At the end of age. Yun din po yun. Sinabi ni Brother ko kanina na He will always be with us. Na kahit ano yung maghihirap po natin, sabi ni Brother Flores kahapon, na we can stand firm in God will be with us. Diba? So, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon na napakasimple, very basic lang ang mga ito, pero alam po natin, mahirap i-apply. Mahirap i-follow ang salita ng Panginoon. Kaya, dinidevelop ng Panginoon ang ating puso for us to have a voluntary heart to serve. Kaya, we need to gather each and everyone. We need to encourage each and everyone. Amen? So, natututuba ba tayo? Amen. Amen? So, baka i-expect nyo na maging committed, maging submissive po tayo. Pero if you know who Jesus, Lord in our life, kusa kang magsisilbi po sa Kanya. Amen? Kaya kanaliman po natin yung pagkakilala kay Panginoong Jesus that He is really a God into our life. Amen? Huwag po tayo magkukulang doon. Level up, step by step, we will grow. Amen? Yes. We will embrace the new life that God given to us. Amen? Palakpakan po natin ang mga sarili. Amen? Amen? So, para pag tayo po ay lumalim, kung sana tayo magsisilbi sa Panginoon. Amen? So, kung alam na po natin ito, willing na po tayo to serve. Na hindi na po tayo napipilitan, tinutulak, kasi sobra yung pagkakilala mo kay Panginoong Hesus Kristo. At yung kusang lalabas sa atin yung good heart attitude. Do you believe in that? Amen? Pag malalim yung pagkakilala mo kay Panginoong Hesus Kristo, kusang lalabas yung good heart. Mapapansin mo lang, ay, hindi na pala ako naiinis. Hindi na ako madaling magalit. Di ba? Nakapakabuti ang Panginoon na, you know, when I prayed also to teach
ko, nung una-una ko na-receive yung message na ito, ay sige, gagamitin ko ito para i-correct sila. Pero when I pray, no, you must share my word lovingly, peaceful. Kaya sobra din yung pagtuturo ng Panginoon sa akin. Bago ko tinuro ko, sabihin ko sa iyo ito, sobra yung pag-iyak ko din dito. Kaya I hope that each of us na maturuan and each of us will be strong more to serve the Lord with all our heart. Amen? Praise the Lord. So, kusa na yung attitude po natin so that we are completely joined with the Lord. We are become one. We are become one. Yun yung sinabi doon sa Philippians 2. Verse 2. Amen? To serve Jesus Christ. So, how we can have a good attitude, willingness to serve with a humble heart. Napag-aralan po natin kanina na we must humble to serve the Lord. Amen? Pag naghahamon po tayo, napagsilbihan ang Panginoon, humble ka din mag-serve sa kapwa mo tao. Di po ba? Napakinggan po natin yan kanina na lagi po talaga itong na-i-emphasize yung humble heart, pero mahirap po ito ma-apply sa ating mga sarili. Kaya never give up. Never give up to humble your heart. Amen? Amen! 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 Na-declare po natin yan kahapon. Never give up to humble ourselves. Amen? Kahit maraming problema sa ministry, hindi mo naunawaan ang mga kasama mo sa ministry, but Lord, humble me. Amen? Yes, amen? So, marami po tayong na-encounter sa work pa lang, sa finances, family, but we continue to serve God with humility. Amen? Paano ba kayo naghahambol? Paano kayo nagpapatuloy na mag-humble to serve God na kahit marami po kayong problema, na kahit parang feeling mo hindi, you want to give up. But you need to serve the Lord because that is His command. Amen? So ako, dito sa Hebrews 10:7, sabi ni Lord, then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Amen? Ito yung pag-uusap ni Jesus Christ to Abba, Father, doon sa mga Jews. Sabi niya, hindi ka na po nalulugod sa mga offering na sacrifice na animal. So, here I am to do your will. Whom you prepared to sacrifice. So, pinapalitan ko yung prayer ko doon. Sabi ko, Lord, here I am to do your will. Whom you prepared a body, that hope, that you saved. Amen? So, nakakahawal po yung alam mo na pagsilbihan ang Panginoon dahil niligtas ka na niya. Alam mo yung paghihirap niya na ikaw sana yung mamatay doon sa cross, pero ginawa ng Panginoon yun para sa iyo. Alam mo na mahal ka niya na mahal ka ng Panginoon. Kaya, Lord, here I am, willing to do your will. Amen? So, pag-pray po natin that here I am, send me, yung meanings Isaiah. So, glory to God na lagi po tayo matatag to do His will into our life. Amen? So, I'm not perfect in everything I do, but I humble my heart. I'm willing na makorek. Nagpapaturo din po ako sa Panginoon. And it comes na supernaturally na lang na nababago din po ako dahil of the humility. Amen? Humility, so humble our heart with willingness. Hindi dahil sa may position ka sa church, hindi ka magwawalis or yung sabi din ni Brother Juan kanina na ikaw
ikaw ang lagi, hindi yung ikaw yung lagi yung pinaglilingkuran. Pero if you want to develop your service, sige, maglingkod ka na maglingkod. Maglingkuran yun si Brother Flores. Bigyan nyo ng tinapay. Bigyan nyo ng tinapay, juice, amen, praise the Lord. So, develop our service with humility. Amen? Amen? Dahil lagi po natin isipin na kahit si Jesus Christ, Diyos siya, pero hinubad niya yung maka-Diyos niya para sa atin. So that's a humility na. Sinabi din kanina na you are offering your life to others. Amen? So number 2, servanthood service heart. So isipin po natin ang kapakanan ng iba kaysa ating mga sarili. Kasi yun po yung pinakita ng Panginoon. Hindi niya sinisip yung kanyang sarili. Uy, mamamatay ako sa maraming tao. Bakit ako mamamatay? Pero hindi niya inisip yung sa sobra po niyang pagmamahal. He laid His life to us. Amen? Kaya balik po tayo doon sa here I am to do your will because you love me. Amen? Amen. Amen. So ang pagiging servanthood, service heart is dependent po yan sa pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon. Amen? The more we come deeper to have intimacy to the Lord, we become an example of Jesus Christ. Na i-a-apply na rin po natin yung character ni Jesus Christ, which is the humble, may heart po tayo, may willingness po tayo na hindi na po natin iniisip ang ating mga sarili. Di po ba? Nararamdaman nyo yun sa inyong mga sarili? Amen. Amen. So, number 3, selfless service. So we didn't serve because of our ambition. We serve because of Jesus Christ. Amen? So isipin po natin kanina na yung si Jesus Christ, pinagsilbihan na niya tayo bago po tayo mag-serve. Amen? He served to glorify Abba Father and even Holy Spirit. The Holy Spirit serves to glorify Jesus Christ. Amen? So serve with selflessness, not in our ambition. Na hindi po tayo maitataas, but we glorify Jesus Christ. Amen? We glorify our Lord and Savior. So lalo na ngayon, alam natin na sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. So we unite having the same thought, sharing the same love, and being one pure. Amen? Sabi doon sa Philippians 2:3, don't do anything from selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself. Amen? So, value others above yourself. Laying your life po talaga. Amen? I hope na natututo po tayo dito na hindi lang po natin iniisip ang ating mga sarili, but we consider the time of other also. Amen? Value each other. Amen? So, for sacrifice. Sabi ni Lord sa John 15:12-13. Amen? My command is this, love each other as I have loved you. 13. Greater love has no one than this, To lay down one's life for one's friend. Amen? So love one another as I love you. Jesus gave His life to us because of His love. Amen? We become sacrificed without love. Amen? So we sacrifice because we love. We sacrifice to come into this church because we love to serve God. We sacrifice to do effort because we love to serve God. Amen? Hindi ito about sa love sa mga nakakag-ibig. Amen? Amen? Ano ba yung mga sinasabi ng mga pag-ibig? I want to give
you, the moon, And the stars. and the star. Amen? Amen. Pero pag nagutom, star ang nakikita. So, tingnan po natin. Amen? Amen? To serve with sacrifice. So, daming sacrifice ito if we love God. Sinasacrifice po natin yung lakas po natin, yung oras po natin, yung time. English at Tagalog po yun. Money, work, family, with our loved ones. Di po ba? Ay tinawag si Lord na sabi niya, halika, sundin mo ako. Pero sabi niya, wait, ililibig ko muna yung, Yes. ano ba yun? Ililibig follow ba niya? Ililibig ba yung follow? Pero, we need to follow Jesus Christ immediately. Amen? Kasi napaka-importante yun para sa Kanya. Hindi po nakakahintay yung wait. Hindi nakakahintay yung pamilya. Nakita niyo ba yung na important doon na if you are with Jesus Christ, hindi na mahalaga yung pera mo, yung pamilya mo, but you are important to serve Jesus. Amen? So, unahin po natin ang Panginoon. Amen. Priority in our life. Kasi lahat naman yan gagawa ang Panginoon to take care of our family, to take care of our problems. Dahil may He is our problem solver. Yes. Amen? Amen? Kaya glory to God sa mga nagsasacrifice to glorify God. Alam po natin na alam ng Panginoon yung sacrifice po natin. Alam ng Panginoon ang lahat ng ginagawa po natin. So, hindi na po tayo kailangan i-remind ako, halina kayo, oras na para mag-start. Oras na para mag-practice. But we are willingly to come to serve. We are excited to serve. We are excited to glorify the Lord because this is His command. We must follow. Whoever wants to serve me must follow me. Amen? So hindi ko ito sinasabi dahil kayo yun, pero sinasabi ko din po ito dahil sa aking sarili. Kaya sabi doon na pag natamaan ka, magbago ka. Amen. Pag nagtamaan ka, magbago ka. Amen? Pag hindi na yan umaten, guilty. Sabi doon, guilty. Amen? So, yun. Ang salita ng Panginoon is masakit, pero talagang hinuhubog po tayo to praise Him. We must follow Him. Amen? So, kaya mag-start na po tayong magbago sa ating buhay. Amen? We are preparing for the victory of Jesus Christ. Remember that. Amen? Hindi basta-basta ang pagpupunta po tayo dito. Kahit may personal po tayong pabisihan, it's not an excuse to us. Amen? Napag-aralan po natin kanina, we must care one another. Isipin po natin ang oras ng bawat isa. Because bawat isa kailangan din ng pagpapahinga. We will need that. Amen? So if this is the Brother Flores come to the church, we will start like that. We will willingly to come into this church. Amen. Amen? Praise the Lord. Natututo ba or guilty na tayo? Amen. May babalik pa ba dito or guilty na lahat? Amen. Praise the Lord. Amen? Kasama po ang pagsasacrifice sa pagsisilbi ng Panginoon. Dahil sobra yung pag-sacrifice ng Panginoon sa atin. Yun yung panghawakan po natin. Hindi yung ibang tao. Okay? So, praise the Lord. The reality of God's ministry is free serving. Alam niyo ba yun? The reality of God's ministry is free serving. It's full of sacrifice. Amen? Hindi po natin yun nakikita. Alam mo, ngayon ko lang din nararamdaman yung pag-i-study nila sa pagbabahagi nila ng salita ng Panginoon. Sobra yung sacrifice po nila. Bago nila na-deliver yung word na yun, sobra yung pag-humble nila para ma-deliver yun. Kaya napakahirap po talaga. Tapos pupunta dito sa church,
walang, hindi prepared ang upuan. Di po ba? Kaya, serving to the Lord is all more sacrifice. Amen? So, always remember, God, if we sacrifice to serve God, we will always remember that God is our reward. Amen? Sinabi doon sa John 12:26 kanina na if we follow Jesus Christ, our Abba Father will honor us. Amen? Isipin po natin na hindi po tayo ma-honor. Ito pala, maraming sacrifice ang ginagawa ng mga leaders, pastor, pero sometimes, hindi po sila na-appreciate. Mabawas pa sila. Mapu-persecute pa sila. You see? Kaya hindi talaga easy, hindi madali ang pagsisilbi sa Panginoon. It's a lot of sacrifice. Amen? Habang nabubuhay po tayo, may sacrifice. Amen? Sacrifice for us to grow. Amen? So, marami na po tayong sacrifice, but our labor is not in vain. Amen. So, lahat ng sacrifice mo, natin alam ng Panginoon. Kaya, sige lang, go. Sacrifice. It's sacrifice to serve the Lord. Let us be consistent to sacrifice our life. Amen? Dahil nabigyan na po tayo ng buhay, nabigyan na po tayo ng pag-asa dahil sa Panginoon, dahil sa sacrifice ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? So, yan. Ito lang po. Glory to God. Amen? So, lahat po ay natututo. So, my conclusion is kahit tayong lahat nito, may committed po tayo, we are sacrificing our time, we are humble, but we are obedient po tayo, but kung wala po pong pagmamahal, it is nothing. Kaya lahat ng ating ginagawa, do it with love to God. Amen? 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 Our foundation and motivation to serve the Lord is love. Kasi ito din yung foundation ng Panginoong Jesucristo. It is because of love. Amen? So, verse po sa conclusion po natin is Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen? So everything we do, we will do it for the glory of the Lord. And we do it with love. Amen? Yun din po yung conclusion ni Brother. Talagang yung love. If we have love, it conquers all. Amen? Kaya puruin mo yung puso mo na may pagmamahal. Amen? Love to the Lord. Love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Amen? So, paghariin po natin ang pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Amen? So, glory to God. Iyon lamang to. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you for your word. And we pray that we are learning to grow by faith, not by sight. And we are growing to love you more, to honor you, and to glorify your name in the almighty name of Jesus. Amen. Amen.